So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-review na rin natin finally ang isa sa pinakamalupit na entry-level smartphone na lumabas ngayon 2023, ang Itel S23 Plus. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, pagpasensyahan nyo na yung ating background. Nasa labas kasi kami ni Kyla. Parati kasi kami lumalabas at wala nang time mag-vlog sa studio. Kaya yun, dinala ko na lang or binaon ko na lang tong Itel S23 Plus at dito na lang natin i-review outdoor para na maiba rin yung ating environment, kumbaga, di ba? So yun, for our today's topic is the Itel S23 Plus. So, shoutout sa mga nakanood ng unboxing ko nitong napakalupit na entry-level smartphone ni Itel. So, shoutout sa mga nakanood ng unboxing video ko nitong Itel S23 Plus. And ngayon is, i-review na rin natin finally ito. Pagpasensya nyo na medyo late yung mga review natin dahil parati tayo nag-vlog sa Green Hills. So, yun, meron na tayong chance to review the Itel S23 Plus. And yun, first start muna tayo sa SRP na itong smartphone na to. So, itong smartphone na to ay nagkakalaga lang. Biruin nyo yun mga J-Vlog ng 7,499 pesos. Or almost 7,500 pesos na merong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So sa mga ibang mga place, medyo mahal tong Itel S23 Plus sa 8 Plus. Pero yon, ang SRP niya nga is 7,499, pero pag kinuha niyo to sa official store ni Itel sa Shopee or sa Lazada, lalo na pag tiniming niyo to ng 11.11, 10.10 or 9.9, makukuha niyo to ng mas mababa sa kanyang SRP. So ako nakuha ko to ng 10.10 sa halagang 6,000 pesos lang mga ka-J-Vlog itong Itel S23 Plus. And nalala ko nung 11.11, nagkakalaga na lang siya ng 6 Plus. So ganun ka-affordable na lang itong Itel S23 Plus na pag tiniming nyo to ng mga sale nila, makukuha nyo siya ng mas mura. So yun, ang maganda kasi dito sa smartphone na to is curved siya, curved display, in-display fingerprint scanner sa halagang 7.5 and 8GB of RAM and 256GB ng internal storage niya. So dito sa ating review, titingnan natin kung maganda nga ba or super sulit itong Itel S23 Plus. So yun, next naman mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong features dito sa Itel S23 Plus at kung bakit para sa akin ito ay yung parang pinaka magandang entry-level smartphone na lumabas ngayon 2023. Number one, of course, sa kanyang display. Sa display pa lang mga J-Vlog, panalo na kayo dito sa Itel S23 Plus. Tingnan nyo naman. Ayan o, curved display, AMOLED display, Full HD Plus 1080p pa, and malaki yung screen niya, 6.78 inches. Grabe, napakalupit ng display nitong Itel S23 Plus. Siyempre yung mga ganitong curved edge display with AMOLED display ay nakikita natin sa mga higher mid-range and flagship smartphone. Hindi ko akalain na malalagay ito sa entry-level segment ni Itel. Grabe, napakalupit to be honest. Hands down ako when it comes sa display nito. Ito yung pinaka-advantage ng Itel S23 Plus sa mga ibang competitors niya dito sa market. So number 2, of course, sa chipset. So sa chipset, buti na lang kahit na maganda yung ibang specs nito, ay hindi nila iniwanan yung chipset. Okay siya for gaming dahil ang GPU niya is the Mali G57. So yung GPU niya is perfect for gaming. Nakapag-ML na ako rin dito and mamaya i-share ko rin yung gaming experience ko dito sa Itel S23 Plus. Super duper ganda rin po ng kanyang gaming experience sa entry-level segment. Of course, pag i-compare mo siya sa mga ibang smartphones na kapresyo niya, kayang-kaya rin naman mag-handle ng mga modern games today sa high setting, especially Mobile Legends, COD at marami pang iba. Number 3 sa kanyang edge display. So yun, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, napakabihira lang po ng ganitong smartphone sa ganitong presyo na nagpo-provide ng edge display sa ganitong price segment. I think si Itel pa lang nakita ko mga ka-J-Vlog na naglalagay nito. Number 4 sa kanyang design. So tingnan nyo naman yung design nitong Itel S23 Plus, diba? Napakaganda mga ka-J-Vlog. So meron siyang premium design sa entry-level segment. So yun, nakakatuwa naman na hindi rin kinalimutan ni Itel yung design nitong smartphone na to. Very premium. Ayan siya, and of course, huwag kayo malinlang ha, dual camera lang to mga ka-J-Vlog. Ito is camera lens lang to. Dalawa camera niya. Ayan, 50 megapixel na secondary camera. At tingnan niyo naman, very sleek ang design, ang nipis, very lightweight din. Kumbaga,
At panigurado, pag gagamitin nyo ito outdoor, makakuha ito ng mga attention ng mga ibang consumers. Number 5 sa kanyang camera. So maganda rin dito, binigyan rin ng Justice si Itel ang camera nito. 50 megapixel main camera. Kung mamaya magpapahit ako ng mga photo samples nito. Pero nung in-unbox ko ito, maganda rin naman po ang mga photo quality na mapoprovide ni Itel S23 Plus. So perfect na perfect dito sa mga consumers na mahilig sa photography. Sa entry-level segment, okay naman po ang camera quality na itong smartphone na to. At ang pinaka-last, of course, sa kanyang in-display fingerprint scanner. So yes, in-display ito mga ka-J-Vlog sa halagang 7,500 pesos. Ayan o. Ha? Bihira lang natin makikita yung ganyang features sa entry-level segment. Usually, nasa side po sila or nasa rear ang in-display ang fingerprint scanner. Pero napakalupit in-display na to na nakikita natin sa mga mid-range and flagship smartphone. So, grabe. Hindi ko alam kung paano pa nalagay lahat ni Itel yung mga features na dito sa smartphone natin. Super duper legit or super duper nakakatuwa. So ilang mga J-Vlog yung mga nagustuhan kong features dito sa Itel S23 Plus. So sana po nakatulong po sa inyo to kung nag-decide kayo bumili na itong smartphone na to. So next naman mga J-Vlog, tingnan natin na malapitan nitong Itel S23 Plus, yung kanyang design and build quality. So makikita nyo very premium itong smartphone na to. Grabe, hindi ko akalain na makakapaglabas si Itel ng ganitong kagandang smartphone sa ganitong presyo lang. Ayan, very sleek. Napakanipis dahil yung ganitong style is pang flagship to be honest, even high mid-range nga nilalagay to, pero sa entry level hindi pa nalalagay, pero ngayon nalagay na ng Itel. Napaka solid. So curve display, ayan, di ba? Curve display, in-display fingerprint scanner pa, BIM. Tapos, yung camera niya, ayan, meron siyang dual camera. So, dual lang to, so flash, huwag kayo malinlang dyan. Ang ganda nung kanyang texture dito, matte finish, and meron siyang gradient color. Even yung kanyang, dito naman is glossy sa gilid, pero sa taas is matte. Ayan, designed by Itel nakalagay. Yung kanyang SIM card slot, style din ng flagship na nasa baba dahil napakanipis nga ng gilid, hindi natin malalagyan yan dahil side siya, ay curve siya. So sa right side nandito ang kanyang power button, volume rocker. Sa left side wala tayong makikita. Sa baba naman ng smartphone is yung SIM tray, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills niya. So yan, in display punch hole, 90Hz screen refresh rate pa to, AMOLED display. Diba? Napakaganda mga J-Vlog. Very sleek yung design. So, super duper 10 po ang score ko dito sa Itel S23 Plus when it comes sa kanyang price segment. Si Itel S23 Plus ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels, f1.6 aperture. Capable siya ng Full HD 1080p video recording up to 30 frames per second. Pagdating naman sa front camera, meron tayong 32 megapixels, f2.0 aperture at capable din ng Full HD 1080p video recording. So video sample rear camera of the Itel S23 Plus. So yan ang pinamax sa resolution ng Full HD 1080p at 30 frames per second. So hindi na ako magreklamo sa resolution niya. Okay, all goods naman kasi yung mga ibang mapoprovide niya na specs dito sa smartphone na to. Medyo shaky siya kung mapapansin nyo, pero meron siyang ultra steady mode para sa mga nanginginig na kamay tulad ko. Yan siya. So video sample front facing camera of the Itel S23 Plus. So ang pinamax resolution same din, Full HD 1080p
at 30 frames per second. Ayan. So malinaw din, in fairness yung front, 'di ba? Sa screen naman, si ITEL S23 Plus ay merong 6.78 inches AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2400 pixels na meron 388 pixels per inch. And ang maganda dito, curve edge display na ito at naka-punch hole display. So, isa naman out of the box, sa Android 13 siya with ITEL OS 13. Sa chipset, naka-Unisoc Tiger T616 siya na 12 nanometer. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz and sa GPU naka-Mali G57 MP1 siya. Naka-in-display fingerprint scanner siya at pagdating sa battery, meron siyang 8 GB of RAM and 256 GB of internal storage. At pagdating sa battery, naka 5,000 mAh battery siya with 18W fast charging capability. Next naman mga J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance si ITEL S23 Plus. So nag-game test ko na tong smartphone na to, and to be honest, ang ganda po neto gamitin for gaming. Of course, yung unang mapapansin nyo dito yung display niya, very perfect fit for gaming. AMOLED, napakalaki ng display. Tapos, syempre alam nyo naman, pag AMOLED, mas naka-enhance yan ng graphics na nilalaro nyo. And yung Unisoc Tiger T616 ay isang magandang chipset yan sa entry-level segment. And tingnan nyo naman yung GPU niya, Mali G57, isang malupit na GPU yan. Sa entry-level segment, kayang-kayan mag-handle ng mga games sa high setting, including ML, COD, LOL, Wild Rift. So nakapaglaro rin tayo ng Genshin dito, pero magandang i-suggest sa inyo, set nyo siya sa mababang settings para mas matagal kayo makapaglaro ng Genshin dito. ML, all goods, na-enjoy ko mag-ML dito, solid yung performance niya. Kaya kung ML ang lalaro nyo, even COD, magandang i-recommend ito si ITEL S23 Plus. Tapos ganyan lang impression niya, napakaganda nyo po, napakasulit kumbaga na itong smartphone na to overall. Kaya marami rin siya mga specs na maganda for gaming, tulad na lang yung storage niya. 256 GB of internal storage. Ang dami nyo pong malalagay na games dyan, to be honest. Eh, syempre, yung kanyang battery capacity, 5,000 mAh. Matagal din po malobat. Makunat po ang battery ng ITEL S23 Plus. So, next naman mga ka-J-Vlog, speaker test tayo dito sa ITEL S23 Plus. Sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. Sa video na to, yung na-measure ng ating sound level meter, napakataas, 95 decibels. Yes, malakas yung speakers ng ITEL S23 Plus. Nagkulang lang talaga siya sa bass dahil hindi siya dual stereo speaker. So, mono speaker lang to. Pero all goods naman, malakas siya. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito sa kanyang presyo, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito, nasa 9. So, next naman is, biometrics test. So, try natin yung kanyang in-display fingerprint scanner. So, pagdating sa in-display fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So, nakita nyo yung face unlock niya, fast and accurate din, and nagiging dynamic island. Di ba? Napakalupit. So, okay. Maganda rin to pag nag-charge mga ka-J-Vlog, nagiging dynamic island din siya. Check natin ha. So, yan yung cool feature ng ITEL S23 Plus, yung punch hole niya. Diba? Lupit. Nagiging dynamic island siya. So, napaka-cool nung ganyang feature ng ITEL S23 Plus. Next naman is explore natin yung camera app ni ITEL S23 Plus. So, yan, nandito tayo sa camera mode. Photo mode, meron tayong Google Lens, timer, flash, AI mode, filters, and yung mga settings niya. So sa settings, pwede natin i-on yung watermark, yung meron phone model sa baba ng ating mga photos. Tapos, 2 times zoom tayo hanggang 10 times digital zoom. So wala tong ultra-wide camera. Sa video naman, meron siyang Full HD 1080p at 30 frames per second. Meron siyang ultra steady mode, nice. Ang ganda ng mga features ng ITEL S23 Plus. Meron siyang short video. Maganda rin dito sa rear, meron siyang beauty mode, portrait mode for background blur, night shot, and some more.
Ayan, para magamit natin yung full potential ng 50 megapixel, pumunta tayo sa Ultra HD mode. Meron tayong AR shot, Pro mode, panorama, and time-lapse. Sa front camera naman, hello, medyo hindi pa tayo nakapagsuklay. So, meron din siyang night mode sa front, portrait mode for background blur sa front. Siyempre, pinaka-importante sa front camera is beauty mode. And of course, sa photos, same lang rin naman tayo ng mga settings or ng mga icons sa taas. Silang naman mga ka-J-Vlog yung camera app ni ITEL S23 Plus. Very simple lang naman. Next naman is battery test tayo dito sa ITEL S23 Plus at maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kailang battery percent ang mabawas. So first na lalaroin natin is ML at ito ang ating settings. So HD mode naka-on. Refresh rate natin nasa super. Graphics Ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre naka-full download na ang resources dito. So start tayo sa battery test at start tayo sa battery percent na 31%. 30 minutes. J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So kung makapansin nyo, 22% pa po ang natira dito sa ITEL S23 Plus. So napakalupit, 9% lang po ang nabawas. So yun mga J-Vlog, yung full review natin dito sa ITEL S23 Plus. So kung makikita nyo naman, di ba? Grabe, ang lupit na itong smartphone na to. I think ito yung top 1 para sa akin sa mga top 10 na entry-level smartphone sa lumabas ngayong 2023. Dahil ang dami niyang specs na makikita natin sa mga ibang mamahaling smartphone na nakita lang na nilagay ni ITEL sa ganitong price segment. 7.5, tapos pag tiniming niya pa yung mga sale nila sa online, kukuha niya to first loss 6,000 pesos. Napakalupit, tapos 8GB, 256GB pa. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo magandaan dito dahil napakasulit ng overall specifications niya. Naka-Android 13 pa to. And yun, grabe, mukha siyang flagship smartphone sa entry-level segment. So definitely gusto ko siya i-recommend sa inyo mga ka-J-Vlog dahil napakasulit na itong ITEL S23 Plus at kung interesado kayo dito, kaya mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description.